Wala na raw balak umapila ang COMELEC sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang aggregate airtime limit sa mga kandidato tuwing eleksyon. Yan po ay tinakda noon ng COMELEC na kabuang oras para sa political advertisement sa telebisyon at radyo. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Sandra, hindi na raw nila yan para mag-file pa ng motion for reconsideration dahil 14-0 yung boto ng Korte Suprema na nagbabasura nga dyan sa nilagay na limitasyon ng COMELEC sa political ads ng mga kandidato. Pero sabi ng COMELEC, dahil daw dyan sa desisyon na yan ng Korte Suprema, mas lalo raw hindi naging patas yung laban sa eleksyon at nagkaroon daw ng mas malaki pa yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap na kandidato. At taliwas daw ito sa intensyon ng Fair Elections Act. Pero susundin daw nila ang desisyon na yan ng Korte Suprema. At sabi ni James Jimenez, ang tagapagsalita ng COMELEC, wala naman daw anumang pending case sa COMELEC Anbank na maaapektuhan nitong desisyon ng Korte Suprema dahil nung election 2013 ay kusa naman daw ng sumunod yung mga stakeholders, mga kandidato at mga TV and radio stations sa kabilangan ng pag-question na ito sa patakaran ng COMELEC. Sa desisyon ng Korte Suprema, Sandra, for background lang, ay tinanggal na ng Korte Suprema yung patakaran ng COMELEC na 120 minutes lamang aggregate, ang kalahatan na sa lahat ng istasyon ang pwedeng i-place ng isang kandidato at 180 minutes sa radio station. Dati kasi ang pamantayan nila 120 minutes sa kada isang istasyon at 100 ng TV at 180 minutes sa kada istasyon ng radyo. At yun na uli ang ipapatupad dahil nga sa desisyon na ito ng Korte Suprema. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.